Magandang araw mga kasambahay. Ngayong episode ay ating matutunghayan ang Anti-Illegal Drug Roadshow ng pulisya sa Pola, Mindoro at sa Baguio City. Ito ay bilang bahagi ng mas pinag-igting na kampanya laban sa illegal na droga. Tama, sir. Suportado tayo ng mga lokal na pamahalaan at ramdam natin ang kanilang tulong at ang suporta ng komunidad sa mga programa ng pulisya. Ibabahagi rin natin ang mga naging kaganapan sa opening ng Season 5 UNTV Cup, ang liga ng mga public servants na kung saan ay nakikipagtunggaling muli ang PNP responders para sa misyon nitong makatulong sa kanilang chosen beneficiary. Itatampok din natin ang pakikiisa ng Philippine National Police sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa pamamagitan ng pangunguna sa harapan flip-top sa Campo Crame. Matutunghayan din natin ang isa sa mga unit ng pambansang pulisya at kung ano ang kanilang nagiging malaking bahagi sa likod ng ating mga magigiting na mga kapulisan. At bilang panghuli, tutukan ang mga balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service. Pinasyalan ng PNP mascots at PNP puppets na sina Tatay Digong at The Addicts ang ating mga kababayan sa Pola, Oriental Mindoro para magbigay ng karagdagang kaalaman at aliw kaugnay sa PNP Anti-Illegal Drug Roadshow. Panoorin natin ito. Ang Philippine National Police ay nakiisa sa pagsasagawa ng programang Isang Nanay Aagapay, Pagmamahal, Pagbabago, Pagkalinga, Pag-alala sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro nitong August 25, 2016 kasabay ng PNP Anti-Illegal Drugs Roadshow. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police at lokal na pamahalaan ng Pola Oriental Mindoro sa pangunguna ni Mayor Leandro Panganiban Jr. at Vice Mayor Jennifer Cruz. Pinangunahan naman ni Acting Director Police Community Relations Group, Police Senior Superintendent Gilberto D.C. Cruz bilang Guest of Honor and Speaker ang programa. Bahagi nito ang Crime Prevention and Drug Awareness Seminar, feeding program at donasyon ng wheelchairs. Nasa 800 residente naman ng Pola kasama ang mga nag-surrender sa nakinabang sa programang ito. Binigyan din ng t-shirt at bullcup ang lahat ng dumalo sa aktibidad. Dumalo rin sa programa ang Police Regional Office 4B, Oriental Mindoro Provincial Police Office na si Provincial Director Police Senior Superintendent Florendo Kibuyin. Nagsimula ang aktibidad sa pamamagitan ng feeding program. Nasa 18 namang wheelchair ang naibahagi sa mga senior citizens. Ang pamamahaging ito ay pinangunahan ni Dr. Pena Francia Reyes, Head Municipal Health Office ng Pola kasama ang kinatawan mula sa PRO4B at PCRG. Pinagkalooban din ng discount card ang mga senior citizens at cake bilang birthday gift sa mga may kaarawan ngayong Agosto. Hindi naman mailarawan ang kasiyahan ng mga nakatanggap ng tulong at sila ay tuwang-tuwa sa aktibidad na ito. Meron pong bagong gobyerno na aalalay sa atin. Meron bagong gobyerno na kung saan ay binigyan tayo ng buwag para magbago at meron bagong gobyerno na kung saan ibibigay sa atin ang magandang kinabukasan at ituturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin sa ating bayan, sa ating probinsya at sa ating sarili. Kasi wala po kami magagawa. Kami inyong mga pinagkatiwalaan. Kung hindi kayo
may nagkamali pa sa inyo, gusto nyo ang buhay nyo, ang sarili nyo, bigyan ng pagbabago yung buhay nyo at yung pamilya nyo. Di ba? Tama ba? Kaya kayo nandito. Ang mga opisyal na nandito sila para supportahan kayo. Nandito sila para tulungan kayo. Ang ilang pang bahagi ng programa ay ang lecture ni Police Senior Superintendent Florendo Kibuyin, Provincial Director ng Oriental Mindoro, Police Provincial Office tungkol sa Project Double Barrel ng Pambansang Pulisya. Ito po yung Double Barrel, ito yung anti-illegal drug campaign plan ng PNP. Ibig sabihin, yung pinaigting na programa o kampanya ng PNP against sa illegal drugs. Yung double barrel, ganun pong dalawang approach po yan. Isa po ay yung tukhang, na ibig sabihin ay kahok at hangyok na derive sa Visayan word yan, ibig sabihin pakiusap. Kaya nga nandito kayo dahil sa tukhang, di ba ilan kayo? Ito po yung house-to-house visitation na kung yung ating mga kapulisan ay nagpunta sa inyo, pinakanta kayo at pinakiusapan na sumuko na, kaya nandito kayo ngayon. So, wag natin sayangin ang pagkakataon na ito. Tamang-tama, you did the right thing. Maganda ang inyong ipinakita at kayo ay sumuko. Nagbigay naman ng lecture tungkol sa role ng local government units sa anti-illegal drugs campaign sa buong nasasakupan si Regional Director, Department of the Interior and Local Government 4B na si James Fadiran. Ibinahagi naman ni Ms. Gracel Lano, Public Information Officer ng Philippine Drug Enforcement Agency 4B, ang kaalaman tungkol sa ipinagbabawal na droga. Naghandog din ng dagdag kaalaman tungkol sa TESDA Livelihood Project si Mr. Gregorio Marqueses. Nakiisa rin sa naturang aktibidad si PO1 Bato, ang mascot ng PNP, at ang PNP Puppets na sina Tatay Digong and the Addicts na pinagkauguluhan ng mga dumalo lalo na ng mga bata. Tinalakay sa puppet show ang masamang epekto ng iligal na droga at kung papaano tayo iiwas sa paggamit nito lalo na ang ating mga kabataan. Kasabay din ng programa ang pamamahagi ng mahigit 500 anti-illegal drugs and safety tips flyers at kopya ng Police Digest. Naging mainit ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa Baguio City sa Philippine National Police kasama si PO1 Bato para makiisa sa 107th Charter Anniversary ng Baguio City. Panoorin natin ang mga naging kaganapan. Nakiisa ang pambansang pulisya sa pamamagitan ng Police Community Relations Group sa pagdiriwang ng iki-100 at 7 taong selebrasyon ng Baguio City Charter Day. Bahagi ng anibersaryo ang Baguio Day Health Fair na pinangunahan ng Health Services Office ng Baguio City. Pinangunahan naman ni Police Superintendent Denver Alidaw, Assistant Chief, Community Assistance and Development Division, ang pulisya kasama sina PNP mascots PO1 Bato at PO1 Magalang. Bahagi ng programa ang health fair na tampok ang temang All-Out War Against All Diseases for a Healthy Baguio. Kabilang dito ang paglalagay ng information booth tungkol sa iba't ibang karamdaman kabilang ang mga sakit na dulot ng paggamit ng ipinagbabawal na droga tulad ng marijuana at shabu. Nagbigay naman ng kasiyahan sina PO1 Bato at PO1 Magalang sa mga dumalo lalo na sa mga bata. Sila ay bahagi ng programa ng pulisya para labanan ang iligal na droga. Pinagkaguluhan sila na animoy mga artista. Ang iba naman ay di magkamayaw sa pagpapakuha ng larawan lalo pat sikat na sikat si PO1 Bato na madalas silang nakikita sa telebisyon at sa social media. The Philippine National Police, in answer to the call of the President to intensify its campaign against illegal drugs, has likewise intensified its anti-criminality programs, harnessing the support of stakeholders to ensure a safe and peaceful environment. The Police Community Relations Group or the PCRG, the PNP's tagapag-ugnay,
is at the forefront in bringing the police closer to the people. It truly lives up to its mission to undertake and orchestrate police community relations programs and activities in partnership with concerned government agencies, volunteer organizations, and all stakeholders in order to win the hearts and minds of the people. Sa pagdiriwang ng Baguio City ng Charter Day, malaki rin ang tungkulin ng pulisya para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng buong lungsod. Kaagapay din sila sa patuloy na paglago ng turismo sa Baguio City dahil patuloy na napapangalagaan ang seguridad ng lahat ng mga pumapasyal at mga residente nito sa tulong na rin ng komunidad. Kabilang ang PNP responders sa pagkikipaglaban sa hardcourt ng UNTV Cup Season 5, ang Liga ng Public Servants. Nagsisimula na ang panibagong season noong August 29, 2016 sa Mall of Asia Arena. Ang buong detalye, tunghayan po natin. Patok at tunay namang inaabangan ng mga Filipino ang mga liga ng basketball. Tila ito'y isang pambansang laro na lubos na kinagigiliwan at kinaaliwang salihan at panoorin ng ating mga kababayan. Sa sobrang hilig ng mga Filipino sa basketball, trending ang mga national international games basta nandun ang paborito nilang team at syempre pa, ang Team Pilipinas. Ngayong season, isa sa pinakaaabangang liga, ang UNTV Cup Season 5, ang liga ng mga public servants na nasa ika-5 taon na ngayon. 13 teams ang partisipante rito. Sila ay ang Department of Justice, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Customs, Bureau of Fire Protection, Judiciary, House of Representatives, Senate, Malacanang, National Housing Authority, MMDA, Judiciary, Ombudsman at syempre pa ang Philippine National Police, PNP responders na nitong nakaraang Lunes ng gabi ay isa sa pinaka-well-received ng crowd sa SM MOA Arena, ang venue ng UNTV Cup Season 5. Kasamang pumarada ng PNP responders ang 2 community ambassadors nito na sina trending mascot PO1 Bato at Binibining Pilipinas 2016 first runner-up Angelica Alita. Binati rin ng UNTV Committee sina Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa at ang Police Community Relations Group na pinangungunahan ni Police Senior Superintendent Gilberto D.C. Cruz, Deputy Director, Police Senior Superintendent Mario Rariza Jr. at Chief Directorial Staff, Police Senior Superintendent Remigio Sidanto na siyang nag-lead sa PNP responders. Well, I enjoyed so much being the community ambassadors of the PNP, and also I'm very happy to meet our trending PO1 Bato. Yeah. Also, I learned a lot. I learned that it is very important that our PNP meets the community as well. Thank you so much, PNP, for inviting me as your community ambassadors along with PO1 Bato. Thank you so much. Jumpat ang MOA Arena at lahat ay excited sa larong magaganap ng gabing iyon at sa mga susunod na laban. Laban na pinaghahandaan ng mga kupunan kabilang ang Philippine National Police. Samantala, 8 milyong piso ang naghihintay sa mananalong team sa liga at bahagi nito ang mapupunta sa kanilang chosen beneficiary. Sa mga nakaraang taon ay laging second placer ang PNP responders, subalit ngayon ay mas pipilitin nilang makuha ang ginto. Kaya good luck na lang sa PNP team at PNP responders. Mabuhay kayo, enjoy sa mga laro at naway maiuwi ninyo ang ginto ngayong season ito. Magandang araw sa mga nanonood ng Police at your service. Maasahan nyo po ang Team PNP na umabot po ulit ng championship ngayong season na to. Gagawin po namin lahat para makakamit namin ang kampyonato ngayong season na to. Ng buwan ng wika ngayong taon ay isang makabagong balagtasan ang isinagawa ng Police Community Relations Group sa mga kabataan. Ito ang Timpalak sa Harapan. Ang programa ay bahagi rin ng selebrasyon ng 115 police service sa bansa. Tunghayan po natin ito. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang madalas nating marinig sa mga nakatatanda, magulang at mga pinuno ng pamahalaan.
Maging sa ating mga paaralan, ito rin ang karaniwang nababanggit ng ating mga guro upang ipamulat ang kaisipan ng mga mag-aaral at kabataan na sila'y maging seryoso sa pag-aaral para sa kanilang kinabukasan. Lalo't higit maging mulat sila sa kasulukuyang kaganapan sa ating bansa. Kaya naman ngayong Agosto, 2 araw bago matapos ang buwang ito, nakibahagi ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ito ay kaugnay pa rin sa selebrasyon ng ika-115 taong anibersaryo ng Pambansang Pulisya. Sa pangunguna ng opisina ng Police Community Relations Group, kung saan sila ay naglunsad ng aktibidad para sa mga mag-aaral sa kolehiyo na naglalayon na ipahayag ang saloobin ng mga kabataan ukol sa napapanahong programa at kampanya ng pulisya at ng pamahalaan na tumatalakay sa pagsugpo ng iligal na droga at masamang dulot ng ipinagbabawal na gamot sa kalusugan. Sa pamamagitan ng patimpalak na harapan, flip-top ang makabagong balagtasan. Nitong nakarang Martes, 30 ng Agosto, taong kasalukuyan, sa nasabing patimpalak ng balagtasan ay nagtunggali ang 2 pares ng mag-aaral mula sa Polytechnic University of the Philippines at La Consolacion College of Manila. Sakay ng kalesa, nagmula pa sa PUP Santa Mesa. Sa krami ay nagpunta upang ilihis kayo sa droga. Base sa aking scientificong pagtingin, positibong gumagamit din. Tingnan mo yung labi maitim, halatang laking humihit-hit ng nikotin. At aking din napansin, mukhang sports na rugby ang hilig mong laruin. Kaya pati puso ni marijuana ay iyong inangkin. Sana'y buksan niyo ang iyong puso at isipan. Hindi ko na patatagalin pa mga repa. Kaya man akin nang sisimulan. Paggising sa umaga, babangon pa sa eskwela, hirap na ang aking mama. Kailan ba matatapos ang paghihirap kong ito? Hindi sa napinasok kundi dahil sa inyo. Problema sa pamilya ang tanging rason ito. Sana pala'y sumama na lang ako sa iyo. Sa maling paraan ako ay nakilala. Nagbibenta ng droga pagkat walang mapagkunan ng kwarta. Tumikim lang ng konti, yun ang aking sinimulan. Ngayon buhay ko'y wala nang paglagyan. Kung pwede lang humining, ito ang aking sasabihin. Panginoon, kung pwede lang, ako'y mawala na rin. Sa pagkabaliw, sa pagkamatay, kaya't droga'y huwag subukan. Ayusin ang buhay at gawing kapaki-pakinabang. Sapagkat marami ng tao ang nagsisi at ito ang kanilang sinabi. Sana di na lang tumikim ang laging sambit. Pagkat ang droga ay mapanlin lang, na minamanipula ka lang, na mag-iisip ka pa ba lang, nakikilos ka na parang timang, na mawawalan ka ng muang. Kaya't kami ay painggan, tengay inyong ilaan. Droga ay iwasan para sa mabuting kinabukasan. Sa nasabing patimpalak, nagwagi ang pambato ng PUP sa pakikipagtunggali sa balagtasan laban sa La Consolacion College. Lubos ang pasasalamat na naisipaabot ng mga kabataan sa pagbibigay daan ng pulisya na kanilang maipahayag ang kanilang saloobin at pakikibahagi nila sa patimpalak na inulunsad ng pulisya para sa kabataan. Natutuwa po may bilang mga edukador na nagpapaadol ba sa wikang Pilipino dahil isinasaalang pa rin po natin sa buwan ng Agosto ang pagpapahalaga sa wikang Pilipino na siyang kutal at bukal sa ating mga dila. At bukod pa rito, nagpapasalamat din po kami dahil hindi tayo lumilihis sa kung ano ang ikagaganda ng ating lipunan at kung ano ang mabuti para sa sambayan ng Pilipino. Na kung saan ang naghintay mga kanina ay pag-iwas sa droga. Na kung saan dapat talaga na ang mga kabataang Pilipino ay umiwas sa droga. Napaganda po ng adhiga ng PNP na maglunsad ng mga ganitong programa po para po sa kaalaman at sa ikaunlad ng ating sambayan. Pinabati ko po kayo ng maligayang buwan ng wika at mabuhay ang PNP. Gusto po namin magpasalamat sa PNP para sa mga ganitong pangyayari, mga activity po. Ito ay kontra sa droga, so ramdam naman namin welcome kami and maganda yung naging flow, nag-enjoy po kami and bukod po dun na may babato po namin sa mga iba pang kabataan yung negatibo ng paggamit ng droga. Kaya yung mga ganito activity sana madagdagan pa kasi talagang malaki yung pakinabang. Maraming salamat nga pala sa lahat ng bumubuo sa PNP dahil nakikip pa to at kay President Duterte dahil
alam niyo naman na ngayon lang na-actionan yung mga ganitong mga bagay ngayon sa Pilipinas. So, mabilis ang pagbabago. Ito nga ang tunay na pagbabago. Ituloy lang sana ito every year. At sana every quarter of a year, gawin nilang campaigns, anti-drugs, anti-crime. Maraming salamat nga pala sa PNP. Ang ganitong uri ng aktibidad para sa mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan, ay tunay na sumasalamin ng matatag na ugnayan sa pagitan ng ating mga kabataan at pulisya. Patuloy rin nilang ipinapakita ang buong pusong pagsuporta sa kampanya ng pambansang pulisya sa paglaban sa kriminalidad at pagsugpo ng paglaganap ng iligal na droga, tungo sa ikapapayapa at ikatitiwasay ng ating bansa. Upang lalong mapalakas ang kaalaman ng ating magigiting na pulis, ay may mga training silang pinagdaraanan. Kaya naman ipapakilala namin sa inyo ang unit na aking panangungunahan, ang PNP Training Service. Kilalanin po natin. To serve and protect. Ito ang misyon ng pambansang pulisya ng Pilipinas mula pa noong una. At sa bawat tagumpay ng misyon ng ating pulisya ay mayroong unit na laging nakaalalay upang sila'y sanayin sa kanilang mga gawain upang mas talong maging epektibo ang kanilang pagganap ng kanilang mga tungkulin. The PNP Training Service vision is really to pursue training and professionalization ng police personnel geared toward for their skills advancement, intellectual development, and moral transformation of the police force. When it comes to moral transformation as a human being, it is a challenge that law enforcers, even in its ethics, that they should live a moral life to set as an example. Actually, it's not just because they are policemen, but because it is really to be in a police force really requires these moral fibers that you should really be strong morally for you to perform the job well because of the challenges and temptations that you will meet along the way in the police profession. Dahil sa mapanganib na trabaho ng pulisya, ay patuloy silang nagsasanay upang lalo silang maging bihasa sa kanilang propesyon. Ang ilan sa mga training schools na kanilang pinagsasanayan ay ang School for Sports and Skills Development na pinangungunahan ni Police Superintendent Emilio C. Villa. We are conducting firearms proficiency for the whole PNP nationwide together with the regional training units, RSTO of the PNP training. We are conducting civil disturbance management course for the entire PNP. When it comes to firearms training program of the PNP, the main objective is we are teaching all PNP personnel how to shoot and how to become a good shooter in a whole. And when it comes to unarmed sports development program, tinuturuan rin namin sila makipaglaban gamit ng bare hand o tinatawag nating unarmed defense. Bilang training manager po, nagkakandak rin nga po kami ng bike patrol. Nang sa ganon, yung mga tourist areas like sa Mimarupa, na nagpadala sila ng participants, sila na po ang magkakaskade doon within the region. Upang mapanatili naman ang moral at emotional strength ng mga pulis, ay itinatag naman ang School for Values and Leadership na pinangunahan ni Police Superintendent Esmael P. Ani. Kami yung nag-spearhead sa PNPTs in moral enhancement and guidance counseling programs in relation to PNP NHQ Letter of Instruction 19-10 Sugo. Ito also kasali yung pastoral counseling activities provided to PNP personnel, non-uniformed personnel, as well as their dependents. After undergoing moral enhancement and guidance counseling, our PNP personnel had been enlightened sila and motivated to provide and perform quality service to the community. Para naman sa School for Specialized Courses, ito ay pinangungunahan ni Police Superintendent Comlon Nasdoman.
Some of the function of the school for specialized courses is to implement all the annual training program, including those unprogrammed training courses. Conduct also foreign assisted courses like the ICTAP, the ATAP, and other courses that will be offered by other concerned countries. And develop collaborative courses with other private or government educational institutions. Another one is to conduct special courses for individual or unit proficiency development, which are not provided by the PPSC. When I say PPSC, this is the Philippine Public Safety College, which cater mandatory courses of the PNP. And prepare training directives and budgetary requirements for such courses. Some of the specialized courses which this school conducted and managed is logistic management course, controllership officers course, finance officers course, police community affairs and development course, police detective course, investigation officers basic course, police intelligence officers course, police intelligence course for PNCO, human resource management officers course, human resource management staff course, planning officers course, special weapon and tactics course. We have the scout, first responders course, and ICTAP, and other courses offered or funded by other countries. Sa School for Field Training and Technical Services, ito'y pinamumunuan ni Police Superintendent Manuela Placido. Yung monitoring and supervision. So, monitoring ng mga activity ng Regional Service Training Unit namin sa baba, then yung supervision ng kanilang activity and then monitoring. Doon lang busy umiikot yung ginagawa namin sa kanila at yung ginagawa nila na reply doon sa aming mga directive. Of course, number one is yung FTO, yung Field Training Officer Course, yung ginagawa namin para yung nabigyan namin ng training na gano'n, yun naman din ang gagawin nung na-train namin pagdala nila sa kanilang respective region. So, gano'n lang din. Then yung currently na ginagawa namin yung Patrol Officer Basic Course, bago lang to. So, sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay ng mga pulis ay madali nilang nagagampanan ang kanilang tungkulin na protektahan ang seguridad ng mga tao. In existence for more than 10 years, patuloy talaga ang training kasi actually as a policeman, we are expected to be the leader in the community, and for you to be a leader, learning and leading are indispensable to each other. Dapat para ikaw ay magaling pinuno o namumuno sa bayan, patuloy kang nag-aaral o natututo. Learning and leading are indispensable to each other. Alam nyo po, ang PNP Training Service, it's doing its part to pursue the vision of training our policemen towards skills advancement, intellectual development, and moral transformation. And through this training, we are expecting that we will produce a better police officer who will give a better service, a better servant and protector of the people. Para naman sa mga balitang patungkol sa ating pulis, narito ang nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Magpapatupad ng drug test ang Bureau of Jail Management and Penology sa lahat ng mga inmate nito sa buong bansa bilang bahagi ng kanilang internal cleansing. Makatutulong ng BJMP sa pagsusuri ng nasa 115,786 na bilanggo sa buong bansa ang local government units. Ayon kay BJMP Chief Director Serafin Barreto, oras na may presong magpositibo sa droga ay agad nilang aalisin sa pwesto ang mga warden na namamahala rito dahil sa kapabayaan. Diyan namin didetermine kung yung isang jail ay drug-free na. Wala nang gumagamit ng droga sa loob. Kasi kung mayroong gumagamit yan, talagang may indication na nasusuhulag pa ang aming mga personnel na magpasok ng droga sa loob. Nagsimula na rin aniya silang magpatupad ng decongestion sa mga kulungan tulad sa Quezon City Jail na may kapasitan lamang na 870 subalit umaabot na ito ngayon sa 3,962. Pansamantala namang dadalhin ang mga bagong preso sa Quezon City Jail Annex sa Bikutan.
Nagpapatayo na rin aniya sila ng 20 bagong kulungan sa Region 4A habang nasa mahigit 200 jail facility naman ang target nilang magawa sa susunod na taon. Pinakausapan ng judge na wag na silang mag-commit doon o i-commit ang mga inmates, bagong inmates sa bigutan. Pero doon po sikip pa rin. So pag natapos na po yung mga building na pinapagawang bago, so 4A, doon naman namin po ipapadala. Pinag-aaralan na rin ngayon ng BJMP ang pagsasagawa ng telehearing o teleconferencing tulad ng ginagawa sa Thailand upang hindi na maging problema ang pagbibiyahe ng mga inilipat na inmate patungo sa kanilang mga pagdinig. Samantala, magsasanib puwersa naman ang mga tauhan ng PNP, Bureau of Fire Protection at BJMP ng Eastern Section ng Metro Manila upang pag-ibayuhin ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Ito ay sa pamamagitan ng palagiang pakikipag-ugnayan o pagre-report sa pulis hinggil sa anumang impormasyon ng illegal drug trade sa mga bilangguan na binabantayan ng BJMP at sa iba't ibang establishmento na ini-inspeksyon naman ng BFP. Ang sumatotal is a close coordination, strengthening namin close coordination. Although we belong to one family, which is the DILG, but we have different mandates. So gusto namin, in our effort, in our war against drugs, mayroon kami isang direction lang. Umapila ang pamilya ni PO3 Jeremiah De Villa sa Highway Patrol Group na mabigyan sila ng benepisyo kahit hindi ito namatay sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Si PO3 De Villa ay sinasabing nagpakamatay noong Sabado ng umaga sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali ng Police Security and Protection Group o PSPG. Nagkukonduct kami ng investigation report. Meron tayong tinatawag na line of duty committee board, no? Sila yung magde-determine kung talagang meron pang makukuha. Sumulat din aniya sa kanila ang kapatid nito upang pasinungalingan ang mga negatibong balita tungkol sa kanyang kapatid at iginigiit na inosente ito. Tiniyak naman ng HPG na nagsimula na ang kanilang malalimang investigasyon sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni PO3 De Villa. Gumagawa kami ng investigation report, no, kung ano ba yung circumstances surrounding dun sa pagkamatay ni De Villa. Sinubukan ng UNTV na kunin ang pahayag ng pamilya De Villa nang puntahan namin ang mga ito sa PNP mortuary kung saan nakaburol si PO3 De Villa, subalit tumanggi ang mga itong humarap sa amin. Si De Villa at ang kasama nitong si PO2 John G. Manunog ay inireklamo ng murder dahil sa pagkakabaril kay John De La Riarte noong July 29, 2016 matapos naman laban umano sa kanila ng kanilang hulihin dahil sa pagwawala at panghahampas ng helmet sa mga katabing motorista. March 6, 1989 na mahuli ng mga NARCOM agent si Melvin Boyet Udicta, ang umano'y drug lord ng Iloilo at kasamang sinilo si Lubrico sa isang entrapment operation sa pagbebenta ng marijuana sa Barangay Tanza, Iloilo City. December 4, 1989, nang hatulan ang mga ito ng habang buhay na pagkakabilanggo ng RTC Branch 26 ng Iloilo City. Kinatigan ito ng Supreme Court noong May 15, 1991 at inilipat ang mga ito sa New Bilibid Prison. Matapos ang ilang taon sa NBP, nakalaya ito base sa nakasaad sa bagong batas na Republic Act 7659 over Republic Act 6425 na nagsasabing napagsilbihan na nito ang kanyang kaso. Itong si Melvin Udicta was convicted sa possession of marijuana at that time in 1991. Pero subsequently, I guess in 1994 or 1995, parang na-revise yung yung penal code at saka na-lower yung yung sentence. So he served that sentence, kaya ngayon nasa labas na sila. Base sa dokumentong mula sa PNP, noong nasa loob ng Bilibid, nakilala ni Udicta ang mga big-time drug lord. 1997 umano nang bumalik sa iligal na aktibidad si Udicta. 1998 naman na makilala niya si Miriam, na byuda ni Bonjing Porras na kilala ding drug personality na nag-ooperate sa Tanza Esperanza, Iloilo.
2003 naman ay kusa itong sumuko kina Police Chief Inspector Mario Limaneng at Police Superintendent Policarpio Sigubre na noon ay intelligence operatives at kay Police Chief Superintendent Bartolome Tobias na noon naman ay nakatalaga sa operations. Si Limaneng at Sigubre ay parehong retirado na ngayon. Matapos sumuko at nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad ay naalis ito sa listahan ng drug personalities. Siya validate na anay. Tapos kung ma-found out nga wala na siya ka-engage, so ikaw na, i-delete. After 6 months, i-delete na siya. Base sa nakalap na impormasyon ng PNP, sa yating pagmamayari ni Odicta umano isinasakay ang shabu mula sa Maynila patungo ng Iloilo at ang negosyong taxi naman ito ang nagde-deliver sa kanilang mga parokyano sa pamamahala ng anak na si Melvin Odicta Jr. o Vinvin. Binansagan din ang mga itong dragon na siyang nasa listahan ng mga otoridad na umano'y big-time drug lord sa Iloilo na itinanggi naman ng mag-asawa nang sumuko sila kay DILG Secretary Ismael Sueno. Ang narinig ko, he is well known, itong si Dragon is well known as a drug lord. Sabi niya, hindi siya si Dragon. Ang wife niya admits nga she is known as Dragon kasi she was born in the year of the dragon. Naririnig ko lang. So many people link Dragon to Odicta. Ang mag-asawang Odicta ay binaril habang pababa ng barko sa Katiklan Port noong Lunes ng madaling araw. May isa sang customer na may balak umorder ng mga lower end parts daw, sabi niya sa akin, at yun daw gagamitin sa assassination ni President Duterte. Hindi pinagsasawalang bahala ng Philippine National Police ang ibinunyag ng isa sa nahuling suspect sa gun smuggling sa Bacolod na umano'y assassination plot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, isang regular customer ng arms dealer na sina Wilford Palma at Brian Taala ang kumukuha sa kanila ng piyesa ng M16 rifle upang gamitin sa planong pagpatay sa Pangulo. Kabilang din aniya sa mga kinukuha sa kanila nito ay ang 100 upper receiver parts, 40 barrel at 30 rifle bolts. Most likely, hindi siguro siya yung gun for hire. Baka inutusan lang ito ng sindikato na bumili ng ganon para gamitin for that purpose. Blanco naman ang palasyo kung sino o anong grupo ang may masamang balak sa presidente. I cannot honestly say, and for whatever it's worth, whatever I say ought to be fact-based, not opinion-based. Hinihikayat naman ni General Bato ang mga nakabili ng piyesa ng baril sa website na Pinoy Pistol Forum na pag-aari ni Taala na isuko ito sa PNP tulad ng ginawa ng ilan sa kanila. Nung nalaman ko po na illegal ang pagkabili at pagkatransaksyon ko sa online, sinorender at tinurn over ko naman po sa kanila yung barrel. Nasa 4.5 million pesos na halaga ng gun parts at accessories ang nakuha ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Bacolod sa mga naarestong suspect sa tulong na rin ng impormasyon mula sa US Homeland Security. Ang mga suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tuloy po nating suportahan ang Philippine National Police, ang programang Project Double Barrel, Oplan Tokhang at PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong magatubiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po namin itong maaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan namin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ng PCRG sa Facebook, i-like ang PCRG page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757 at maging sa emergency hotline 911. Mapapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.untvweb.com
At para naman sa mga episode na gusto nyong balikan, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTV. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV News and Rescue. Ako po si Police Chief Inspector Irish Lane G. Serrano ng Directorate for Comptrollership. At sa ngalan ng aming Chief PNP, Police Director General Ronald De La Rosa, sa Director ng Police Community Relations Group, Police Senior Superintendent Gilberto Cruz, at buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ako po si Police Chief Superintendent Jan Susito, Acting Director, PNP Training Service. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.